yung katawan ni Apo? Ay, yung ulo. Hindi ko alam. Katawan niya, siguro nilibing na. Nilibing na siya. Hindi ko masabi pero ang alam ko lang, yung Sparta nila sa Balanga. Kinain na ng katawan lupa. Katawan ni Apo. Wala, ulo lang nandito eh. Ang pagkakaalam ko dito sa tatangan eh. Salo. Pero nakaalam ng katawan ni Apo. Diyan nagtago eh. Diyan kasi pumatay doon eh. Alam niyo po ba kung nasan yung katawan ni Apo? Apo. Hindi ko alam eh. Nakalibing. Kasi nabasa ko siya eh. Dati siyang dato, di ba? Tapos, kinuha siya ng mga, may mga lalaking kumuha dun sa mismong bahay nila. Tapos, kiniladkad siya, tapos pinutol yung ulo niya. Ngayon, yung katawan niya, parang nakabaon para dun. Libingan niya. Ng Apo, nandiyan. Yung katawan, di ko alam. Nasaan na yung katawan ni Apo? Yan ang hindi ko alam kung nasaan yung katawan ni Apo. Kasi legend story na yan eh. Malamang di pa ako pinapanganak yan. So, I don't have any clue at all. Baka nakalipin. Asan nga ba? Isang taong naging saksi sa bawat kaganapan ng kanyang sariling bayan. Halina't samahan natin si Apo sa pagbalik tanaw sa pinagdaanan ng kanyang tahanan. Ako po si John Emil Anaque at ating tuklasin ang tinaguriang Sin City sa pamamagitan ng pagsilip sa mga mata ni Apo. Nasaksihan ni Apo kung paano naging kilala ang lungsod ng Olongapo sa mga nightclubs at bars na nagbibigay serbisyo sa mga Amerikano. At ito ang naging basihan ng paghusga sa mga taga-Olongapo. Sa pagputok ng bulkang Pinatubo, nayanig ang dating luntian at makulay na Olongapo. Libo-libong mamamayan ang nawalan ng tahanan. Marami ang nasawi. Kasama si Apo sa mga hinagpis ng tao at kasama siyang lumuha at kasama siyang lumikas. Ito ang makasaysayang pangyayari na nagdulot ng kadiliman sa buong lungsod ng Olongapo. Sino nga ba ang makakalimot sa makasaysayang bolonterismong naging susi sa pag-ahon ng lungsod tungo sa kaunlaran? Sa paglipas ng ilang dekada, heto na ang larawan ng Olongapo. Makikita na sa mga mata ni Apo ang masigla at makulay na Olongapo. Ang dating Sin City ngayon ay kilala na sa pagiging entertainment city. At sa patuloy pag-unlad ng mga pasilidad at serbisyo para sa mga mamamayan, tinanghal ang lungsod ng Olongapo bilang most competitive city in a mid-sized city category at highly urbanized city at most child-friendly. Ilan lamang yan sa marami pang parangal na tinanggap ng lungsod ng Olongapo. Isa sa mga simbolo ng pagiging organisado ng lungsod ay ang color coding jeepneys at tricycle na may sari-saring ruta para sa mas maayos na daloy ng trapiko. Sino nga ba naman ang hindi maipagmamalaki na siya ay isang taga-Olongapo?
tayong mga saksi sa bawat kaganapan ng ating sariling tahanan. Mula sa kadilimang kanyang nasilayan, ang ulo ngayon ni Apo ay taas noong nakatanaw sa buong mundo. Ating isapuso na ang bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan ni Apo, nakasabay sa pagpapaunlad at pagpapabuti ng lungsod ng Olongapo.